Alam ko, sa totoo lang, gusto rin kita. Tingnan mo ang ginawa mo. Pinag-uusapan ka na ng buong internet. Gumastos ang kumpanya ng daan-daang milyon para sumikat ka. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin. Sir Do, mali po ako. Alam ko pong nagkamali ako. May magagawa ba ang pag-amin mo? Ngayon, kinakansela na ng mga brands ang kontrata nila. Bumagsak ang stock price natin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para linisin ang pangalan mo. Si Direk Lee ay gagawa ng isang serye na may positibong mensahe. Pagdating ng araw, ikaw ang gaganap na bida, at ipapakas ko si Zhang Yu bilang kontrabida, para tuluyan ng mawala ang negatibong imahe mo. Totoo po ba? Sir Do, gagalingan ko po ang pag-arte ko. Magbabago na po talaga ako. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko kayong magkatrabaho ni Zhang Yu. Kapag gumawa ka pa ng anumang iskandalo, o kung subukan mo pang kalabanin si Zhang Yu, tatanggalin na kita at ibaba blacklist sa buong buhay mo. Huwag mo nang asahang makakabalik ka pa sa showbiz. Opo, alam ko po. Lumayas ka na at maghanda. Salamat po, Sir Do. Cut. It is a wrap. Magaling na bata, binigyan mo ng buhay si Jiguang. 10 beses na mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Magiging matagumpay ang pelikulang ito. Malaki ang naitulong mo. Ding. Kinakalkula ang mga pabuya para sa host. Pangkalahatang rating. Phenomenal na pagganap bilang kontrabida. Binabati kita, host, nakatanggap ka ng pagsasanib ng kakayahan ng karakter. Pabuya. Kasanayan sa pagpapasuko ng demonyo. Kasanayan sa baril at psikolohiya ng kriminal. Mataas na pangunawa, at magaling sa aksyon. Sa mga susunod na action movies, may lugar ka na. Matatag ang pag-arte at maaasahan. Maganda ang kinabukasan mo. Sa mga susunod na action movies sa Hong Kong bilang kontrabida, ikaw ang numero 1. Hindi ko bibigwin ang inaasahan ng lahat. Ako ang taya sa wrap-up party mamayang gabi. Isa pa, sa susunod na pelikula, gagawa ako ng bida role na bagay sa'yo. Salamat sa pagmamahal, Direk Yuan. Gusto ko pa rin gumanap bilang kontrabida. Mas nakaka-enjoy at mas bagay sa akin. Tutal, kapag gumanap lang akong kontrabida, saka lang ako makakakuha ng pabuya sa sistema. May karakter ka, sige, susundin ko ang gusto mo. Bida bilang kontrabida, sisiguraduhin kong magiging sikat ka rin. Tagay. Happy wrap-up. Yung pag-ikot sa action scene na yun, 7 beses kong sinubukan, bago ko nakuha ang balanse. Sino yan? Si Direk Lee Zuen, yung tumulong dati sa Xinguang Entertainment, yung nag-shoot ng pelikula. Hello, Direk Lee. Zhang Yu, congratulations sa wrap-up. Salamat, Direk Lee. May kailangan po ba kayo sa akin? Halos handa na ang bagong pelikula. Gusto ko sanang makipagkita sa inyo ni Chin Fei. Sige po, kayo na po ang magtakda ng oras at lugar. Kung pwede, pupunta kami agad. Mamaya, kahit anong sabihin nila, huwag kang magsasalita. Ako na ang kakausap. Sige, susundin ko ang sasabihin mo. Ate Fei. Haha, Zhang Yu. Congratulations sa wrap-up. Siguradong sisikat ang pagganap mo bilang Jiguang. Zhang Yu, Miss Chin. Long time no see. Upo kayo. Upo kayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sanang imbitahan ka sa bagong costume drama. Ang pelikulang ito ni Lao Lee ay priority ng kumpanya. Alam kong magaling kang umarte. Kaya pinakiusapan niya akong maging tulay. Directly, hindi na rin kami magpapaligoy-ligoy. Ayon sa investigasyon ko, ang bida sa pelikulang ito ay si Fang Kun. Ang second lead ay si Lu Yifan. Tama ba? Inimbitahan niyo si Zhang Yu para linisin ang pangalan ni Fang Kun. Desisyon na yan ng producer. Pero Zhang Yu, ang karakter mo ay napakaganda. Siguradong matatabunan mo sila. Ano sa tingin mo? Directly, Direk Huang, tatanggapin ko ang pelikula. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo, basta kaya ko. Pumapayag ako. Una, ang talent fee ko ay 8 milyon pagkatapos ng buwis. Pangalawa, ang mga eksena ko, kailangan unahin ng pag-shoot. Hindi pwedeng hayaan si Fang Kun na maantala ang schedule ni Lu Yifan at maapektuhan ako. Pangatlo, ang character design, mga mahalagang linya at action scenes. Ako ang may huling karapatan sa pagbabago. Sige, pumapayag ako. Pumapayag sa lahat. Zhang Yu, may sasabihin ako sa'yo. Dito sa side ko, Mazisi. Halos tapos na ang paghahanda. Nag-iwan ako ng isa para sa'yo. Ang role ni Lei Yaoyang. Ito yung sinabi ko noon. Si Liang Kun at Yaoyang. Baliw na kontrabida. Hindi ganoon kalaki ang budget para sa talent fee. 1 milyon lang ang maibibigay ko sa'yo after tax. Alam kong ngayon, iba na ang halaga mo. Kung hindi ka papayag, naiintindihan ko rin. Direk Huang, tatanggapin ko.
Talaga bang gusto mo? Noong wala pa akong kahit ano, kayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon bilang huya. Noong panahong yun, binigyan niyo ako ng 200,000. Ngayong hinahanap niyo ako, huwag na nating pag-usapan ng 1,000,000. Kahit ako pa ang magbayad, kailangan kong ibalik ang utang na loob na ito. Magaling na bata, hindi ako nagkamali sa'yo. Sir, long time no see. Hindi mo ba ako papapasukin para umupo? Kaka-text ko lang, nandito ka na agad. Ang bilis mo ah. Mismo, maupo ka. Nandito ako para pag-usapan ang seryosong bagay. Tungkol sa costume drama, ang pangako mong tutulungan akong makakuha ng role. Tuloy pa ba? Tinanggap ko na ang project na yun. Kapag na-finalize na ni Direk Lee, itatanong ko para sa'yo. Ibibigay sa'yo ang isang maayos na supporting role. Siguradong makakatulong ito sa pag-transition mo. Pero kailangan kong sabihin sa'yo ng maaga. Ang male lead doon ay si Fang Kun. Fang Kun, makakatrabaho mo siya. Hindi ba mortal na magkaaway kayo? Kamakailan lang, muntik ka na niyang patayin. Ngayon, makakasama mo siyang mag-shoot. Sila ang gumastos ng 8 milyon para imbitahan ako. Hindi pala ikaw ang pupunta. Para maging stepping stone niya. Sila ang nagmakaawa sa'yo na pumunta. Tama, kaya hindi mo kailangang matakot sa kanya. Pagdating sa set, ipakita mo ang dapat mong ipakita. Wala siyang magagawa sa atin. Naiintindihan ko. Oo nga pala, kumuha ako ng kwarto sa front desk. Katabi lang ng kwarto nyo. Kaka-rating ko lang sa Yanjing. Hindi pa ako pamilyar sa lugar. Ang maging kapitbahay nyo ay maganda para may mag-alaga sa akin. Aayusin ko muna ang mga gamit ko. Mamaya, ililibre ko kayo ng midnight snack. Sige, maganda yan. Tawagin mo lang kami kung may kailangan ka. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dami mong naaakit na babae. Bakit? Nagseselos ka ba? Sinong nagseselos? Natatakot lang akong makaapekto siya sa pag-shoot mo. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nasa puso ko. Cut. Good. Napakaganda. Zhang Yu, itong Liyaoyang mo. Mas malupit pa kay Uwak, yung sample na yun kanina. Kahit nasa likod ako ng screen, nagulat talaga ako. Ito ang tunay na boss. Baliw na nagkukunwaring disente. Mas malupit pa sa lantarang baliw. Direk Huang, may ipapakiusap sana ako. Yung mga susunod kong eksena, pwede bang isabay-sabay na ang shoot? Nagmamadali na kasi si Direk Yuan. Para sa sulat kay tatay, may promo tour na sa susunod na linggo. Maliit na bagay. Konti lang naman talaga ang eksena mo. Sasabihin ko sa crew na lahat ng eksena mo. Ilipat na sa 2 araw na ito. Sisiguraduhin kong hindi maantala ang promo mo. Salamat, Direk Huang. Masyado kayong mabait, Direk Huang. Hinihintay pa ako ni Faye sa bahay. Mauuna na akong umuwi. Hehe. Sige na, sige na. Iba talaga kapag may girlfriend na. Ibang-iba. Next scene. Ito. Paano nagsama ang dalawang ito? Di ba nagseselos pa si Faye dati? Sabi niya kay Musiman, matandang baka na kumakain ng sariwang damo. Zhang Yu, nakauwi ka na. Mauuna na ako. Ang relasyon ninyo, kailan pa naging ganito kaganda? Ngayong araw, hindi lang niya. Nilaban ang mga maruruming damit mo sa sofa. Nilaban lahat. Nagluto pa siya ng maraming pagkain. Master Zimen, na-touch ka ba ngayon? Faye, alam mo naman. Ikaw lang ang nasa puso ko. Gusto ko rin sanang may tumulong sa akin na magbahagi ng pasanin. Anong sabi mo, Faye? Oh, wala. Ang dalawang ito, masyadong walang pakialam. Ano, ganun ba kasama ang soundproofing dito? Handa na ba ang lahat? Ngayon ang huling eksena ni Sir Zhang Yu. Pagkatapos nito, wrap na siya. Action! Bakit ang daming tao? Takot ba kayong tumakas ako? Ang galing ng tingin na yun. Cut. Good take. Congrats sa rap mo, Kuya Yu. Good job, Kuya Yu. Sayang, cameo roll lang. Walang system reward. Anak nang, 3 araw lang siyang nag-shoot. Milyon na agad ang talent fee. Bakit naman? Ang 1,000,000 talent fee, na-transfer ko na sa account mo. Nakausap ko na si Li Zuwen. Ang tayang Zaya Di. Magsisimula ang shoot sa Yanjing. Sa Wairo pagkalipas ng 1 buwan. Pagdating ng araw na yun, pupunta ako bilang assistant director at producer. Para bantayan ang lalaking apelyido ay Fang para sa'yo. Magpahinga ka muna ng mabuti ngayon. Sige, Direk Huang. Mauuna na akong umuwi. Magkita na lang tayo doon.
Ang dalawang babaeng ito, bakit ang init ng pagtanggap nila ngayon? Upo ka na, ikaw na lang ang hinihintay. Kailangan nating mag-celebrate ng bongga ngayon. Tapos na ang shooting mo. Zhang Yu, isang tagay para sa'yo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na magbago ng imahe. Masyado kang formal, Ate Min. Teka. Anong nangyayari? Bakit nahihilo ako? Ayos na. Bumangon ka na dyan. Kailangan pa nating pumunta ngayon sa Xinguang Entertainment para hanapin si Du Wenhai. Ano ba talagang nangyayari? Sa wakas, nandito na tayo. Yung lalaking yon na si Fang Kun. Siguradong kanina pa naghihintay. Kompleto na ang lahat. Magsimula na tayo ng maikling meeting. Itong number 1 in the world. Ito ang pinakamalaking investment ng Xinguang natin. Ngayong taon. Tinatayang gagastos ng 500 milyon para buuin. 500 milyon. Mga TV series. Hindi ito isang beses lang na bentahan. Kailangan nating gawin itong long-term na operasyon para ma-maximize ang halaga. Kaya naman para sa seryeng ito, mataas ang mga inaasahan ko. Directly, ang role ni Fang Kun. Naayos na ba? Directly, ang role ni Fang Kun. Naayos na ba? Ang role na ito ay makakabawi sa mga negatibong epekto noon. Mababago ang lahat. Ang inayos ko ay, ang bida na si Du ang tiya niya. Isang napaka-positibong bayani. Paano naman sila? Sir Du, ang mga role nila, naayos na rin. Kaya lang may ilang role, na baka medyo mahirap. Natatakot akong baka hindi sila bagay. Ikaw ang direktor. Bawat isa sa kanila ay may hatak. May mga fans na susuporta. Kailangan mong gumawa ng paraan para bumagay sila. Walang problema, Sir Du. Hindi naman ito paggawa ng pelikula. Ito ay pagbebenta ng kasikatan. Walang pakialam sa kalidad. Ikaw si Zhang Yu, tama, yung sa inyo ni Fang Kun noon. Narinig ko rin ang hindi pagkakaunawaan ninyo. Pero ang pagpunta mo ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka, na makipag-ayos sa kanya. Tama, masyado naman po yata kayong seryoso, Sir Du. Mga chismis lang sa internet yun. Kami ni Fang Kun, sa totoo lang, wala naman talagang alitan, di ba? Fang Kun, oo. Wala naman talagang malaking issue. Zhang Yu, interesado ka ba na pumirma sa Xinguang Entertainment namin? Paano niya nakuha ang pabor ni Sir Du? Sabi ko na nga ba, gusto akong papirmahin ng matandang tuso na to. Kapag pumirma ako, parang, ibinigay ko na ang leeg ko sa kanya. Sa susunod, kung gusto niya akong sirain o pasikatin, nasa kamay na niya ang lahat. Sir Du, salamat po sa inyong pagpapahalaga. Pero sa ngayon, wala pa po akong planong pumirma sa isang kumpanya. Gusto ko munang mag-focus sa pag-arte. Kapag gumaling na ang pag-arte ko, saka ko na pag-iisipan ang pagpirma. Sige, kanya-kanyang ambisyon yan. Hindi ko ipipilit. Sige, hanggang dito na lang. Ibigay mo ang script kay Directly. Tiyang ang boy skill. Kung sa huli ay mag-settle, ibibigay ba ng system ang tiyang ang boy skill bilang reward sa akin? Kung gayon, hindi ba't makakalipad na ako at makakatakbo sa pader? Ang laro ng mga mayayaman na ito ay talagang wild. Tara, inom tayo, inom. Hoy, Zhang Yu, mag-toast tayo. Hindi tayo makasingit kay Sir Du. Kay Madam Fu na lang tayo mag-toast. Siya ang asawa ng boss. Madam Fu, hello po. Ako po si Guo Jinin. Mula sa Hong Kong. Gumaganap bilang Shifei. Ito po si Zhang Yu. Gumaganap bilang Cao Zhengchun. Matagal ko na pong naririnig ang inyong sikat na pangalan. Talagang napakaganda ninyo. Isang tagay po para sa inyo. Madam Fu, cheers po. Pareho kayong magagaling na aktor. Inaasahan ko ang inyong performance. Zhang Yu, hindi ka raw makontak ni Feifei. Sabi niya may emergency sa bahay nila. Bumalik siya sa Hong Kong. Nasa airport na siya ngayon. Namatay ang phone ko kanina. Tatawagan ko siya ngayon. Siguro si Ate Fei ay nakasakay na sa eroplano. Ang numerong tinatawagan mo ay nakapatay. Lalaki ka ba talaga? Ni hindi mo masagot ang tawag. Kaya pala si Fu Yuhua ay ang babaeng. Mali ang natawagan ko. Interesado ka ba na pumirma sa Xinguang Entertainment? Mamaya bibigyan kita ng isang project. Ikaw ang magiging bida. Ano sa tingin mo? Ang matandang ito, sa harap ko pa talaga, nang aagaw ng tao, may hidden rules pa. Akala ba niya hindi ako nag-e-exist? Pero ang alok ni Du Wenhai ay talagang nakakatukso. Ate Simon,
Ano ang pipiliin mo? Salamat po sa kabaitan ninyo, Sir Du. Kaya lang ang acting ko ay kailangan pa ng practice. Hindi ko pa kaya ang bigat ng pagiging bida. Ibigay nyo na lang po ang pagkakataon. Sa mga mas bata at magagandang aktres, matalino ang babaeng ito. Diretso kong tumanggi. Mapaghiganti si Du Wenhai. Siguradong gagantay siya sa kanya. Pero pwede ko siyang kunin. Miss Mu, maganda ang impression ko sa iyo. Kung gusto mong sumali sa variety show sa susunod, hanapin mo lang ako. Talaga po, maraming salamat, Madam Fu. Mukhang hindi magkasundo ang mag-asawang ito. Pero noong nakaraan, hindi ko sinasadyang. Mali ang natawagan ko sa kanya. Sana hindi siya magtanim ng galit. Zhang Yu. Interesado ka ba sa variety shows? Sige po, hindi pa ako nakakasali sa variety show. Kung wala na akong project sa susunod, sana bigyan niyo po ako ng chance. Madam Fu, ano po ang number ninyo? Is-save ko po. Tumawag ka nga sa akin. Paano kita mahahanap kung hindi? Kung tatawag ako, at makilala niya ako yung Tanggang. Nag-wrong number kanina. Nakakahiya yun. Social suicide. Boss Fu, ay save niyo na lang kaya ang number ko. Baka magkamali na naman ako ng tawag. Hindi man lang dinala ni Ate Faye ang mga damit niya. Bakit nagmamadali siyang umalis? Sorry. Ang numerong tinatawagan mo ay nakapatay. Ate Simon, nabasa mo na ba ang script? Ano ang role na binigay? Sa iyo ni Direk Lee. Soxen yata ang pangalan. Hindi ko pa nababasa ng maayos. Sabi ni Direk Lee, marami raw eksena. Soxen. Ang role na ito ay tamang-tama para sa pag-transition mo. Mabuburan ito ng tuluyan. Ang dati mong imahe, tungkol sa nangyari kay Du Wenhai kanina. Hindi ka ba nagalit? Kung pumayag ka, siguradong magagalit ako. Pero ngayon, masaya pa nga ako. Tinanggihan mo ang ganitong klaseng oportunidad. Patunay lang na malalim ang pagmamahalan natin. Nasaan na ba kayo? Kanina pa kayo hinihintay ng buong production team. Oo na, papunta na. Bakit ba nagmamadali? Mamaya pagtalon mo, huwag kang matakot, sasaluhin kita. Huwag kang mag-alala sa wire. Nakausap ko na ang wire master. Sigurado at matibay daw. Salamat, Kuya Zhang. Natatakot akong hindi ko masabayan. Ang acting mo, matagal kong pinractice ang fight scene na ito. Ayos lang, dahan-dahanin natin. Ang eksenang ito ay ang unang paghaharap ni Wei Hai Daw at Cao Zhengchun. Labanan ng Badaw at Tiang ang Tanzigong. Kailangan nating ipakita ang tindi ng labanan ng mga master. Mamaya, magtago ka sa likod ko. Dapat saktong-sakto ang emosyon sa mata mo. Parang nakakita ka ng huling pag-asa. Bakit ngayon lang kayo? 2 eksena lang tayo ngayon. Lilipat na tayo ng location pagkatapos. Kanina pa, naghihintay ang lahat sa inyong dalawa. Bakit ba nagmamadali? Nandyan naman si Zhang Yu, di ba? Paunahin nyo na siyang mag-shoot. Magaling naman siyang umarte, di ba? Bakit? Hindi ba niya kayang umarte mag-isa? Oo nga naman. Sikat siyang artista. Ano naman kung maghintay tayo? Nakalimutan na yata nitong si Zhang Yu. Dati rin naman siyang extra, di ba? Ang isang pelikula ay hindi nakasalalay sa isang tao lang. Kailangan ng tulong ng lahat para matapos ito. Wow! May mga tao talagang sumikat lang dahil sa internet. Feeling sikat na agad. Akala mo kung sinong bida na. Pakinggan nyo nga yung sinasabi niya. Ang taas ng level, di ba? Sawang-sawa na ako sa ganitong ugali. Para sa system reward. Para sa 8 milyong talent fee. Para makabawi kay Direk Lee. Gaano katagal ko na ba silang tinitiis? Kumikita ako at nakakakuha ng reward. Hindi ba't gusto ko lang mabuhay ng may dignidad, yung hindi inuutusan ng kung sino-sino. Mula nang makilala ko ang 2 asterisk na to, wala nang naging maayos. Kailangan mong intindihin kung bakit ako nandito sa production na to. Yung mga pag-iinarte mo sa set, hindi ko na pinapatulan. Pero ngayon, daan-daang tao sa set ang nag-aaksaya ng oras kakahintay sa'yo. Para saan? Para pagtakpan ang asterisk mo. Hindi ba't mukha mo ang puhunan mo? Bakit parang wala ka ng hiya? Dahil, kayo mismo walang pakialam. E di wag na tayong mag-shoot. Ikaw, anong sabi mo? Huwag kang aalis. Zhang Yu, pag-usapan natin to ng maayos. Huwag kang magpadala sa emosyon. Nagpapadala sa emosyon. Ako ba? Bakit? Masama ang pakiramdam ko ngayon.
Ayokong mag-shoot. Bawal ba? Zhang Yu, kung masama ang pakiramdam mo, wag na muna tayong mag-shoot ngayon. Ayos lang kahit ma-delay ng 1 o 2 araw. Salamat sa pag-intindi, Direk Wang. Medyo masama nga ang pakiramdam ko. Gusto ko munang magpahinga ng ilang araw. Saka na lang tayo mag-shoot. Magaling ang batang to. Kayang kontrolin ang emosyon. At alam kung kailan aatras. Binigay niya lahat ng pressure. Sa 2 sikat na yon. Nakakatuwa. Kahit ako kailangang makisama sa boss. Paano pa kaya tong 2 to? Namukha lang ang puhunan. Anong nangyari? Hindi ba't may mahalagang eksena kayo ngayon? Bakit ang aga mong umuwi? Tungkol sa set, sina Fang Kun at Lu Yifan, na late ng 2 oras. Tapos may gana pang hamanin ako, kaya nag-walk out ako. Anong plano mo ngayon? Ano pa nga ba? Kung magmamakaawa sila sa akin, ituloy natin ang shoot. Kung mataas ang pride nila, di palaging masama ang pakiramdam ko. Mag-aksiyahan tayo ng oras. Tutal ang nasasayang. Pera ng Xinguang Entertainment. Daan-daang libo ang lugi araw-araw. Kaya kung maghintay. Paano? Kung hindi sila magpakumbaba, wala silang choice. Tutal si Du Wenhai, ang pinaka nagmamadali sa lahat.